So, good day ulit sa ating lahat. Meron tayo itong gamit ang Smart FI2. So, itong Honda Click ay ipapa-PMS. Okay. So, siyempre bago natin i-PMS, i-diagnose muna natin siya. Kalasin muna yung, ayan, kinalas ko na yung upuan para mas madali nyo na makita. And then, siyempre ang gamit natin na tools, module, and then itong main cable niya, and then itong para sa Honda na 4-pin. Okay. Kasi itong Honda na to ay 4-pin type. So, kakalasin ko muna yung K-line. Ayun. So, tatanggalin din itong screw dito. Ayan. Madali lang naman ito kalasin. So, ito guys, kapag kinakalas natin, minsan may mga buhangin dito na nai-stack. So, gagawin natin dyan, pwede nating linisan muna, hanginan. Ito nililinisan yan guys, ano, para pag hinanginan nyo, yung mata nyo takot na lang. Para kasi minsan pagka balik natin, nakaangat na kasi kumakalang na yung mga buhangin. So ito lang kailan kakalasin natin, angat natin to. Ayun. And then tatanggal natin itong cover na to. So pasok natin yung kuko natin dito at atake lang natin itong side na to. Ayan o, yung lock na yan. Ayan. So, atakin lang yan. And then, dito natin ilalagay yung K-line ng ating Smart FI. Ito. So, papasok natin dyan. Ayan. And then, ilalagay natin yung main cable. Okay. So, nag-cut na ako guys ng video. So, ganito lang siya. Sinalpa ko lang sa main. And then nakasaksak doon sa ating Smart FI2. So ito ngayon ay no power. So para magka-power siya, kailangan natin siyang ito keyless kasi. So pin muna sa button and then susi. And then magkaka-power ng ating tools. Okay. So mahalaga kasi guys na diagnose muna tayo bago natin gawin yung motor. Para kung paano natin siya kinalas, ibalik natin siya sa dati. Or maibabalik natin sa dati or mas maganda natin maibabalik. Exit lang natin yung mga apps na yan. And then pasok tayo sa All Moto. Ayun. Smart FI. Ayan. So, then, pwede tayong mag-test ng mga sensor. Una muna tayo dito sa diagnostic. Ayan. So, naka-on lang yung susian natin. Ayan, naka-power lang siya. And then, lalabas yung pangalan ng unit. Okay? And then, diagnose natin. So, unang-una gagawin natin, kaya unang-una nakalagay yun dito, magre-read tayo ng DTC, huwag tayo mag-clear. Ang clear, ginagawa lang yan after natin mag-clearing. So, nakalagay naman dito, no fault code naman. So, ibig sabihin, so, yung mga sensor, hindi naman siya possible na may error. Pero, hindi lahat ng no fault code ay walang error. So, sa ibang mga vlog ko naman, pinapakita ko yan. So, unang pupunta natin, engine live data. And then, dito, piliin natin kung ano yung gusto nating i-diagnose. So, deselect all mo. So, ang mahalaga lang kasi dito, pag nagpe-PMS tayo, unang-una chinecheck dito is engine speed, ignition, throttle degree, engine temperature, battery, injector. Ayan. And then ano pa tayo dito? Itong fast idle, start signal, start relay, and then AFR ratio. Yan lang naman ang mahalaga dyan. Continue natin. So kung ano yung chinikan mo, yan yung lalabas lang dito sa screen. Kita nyo guys, ayan lang siya. So, tingnan natin, da-diagnose mo natin siya na hindi umaandar. Ayan, nakapatay yung engine. So, siyempre, una nating i-diagnose yan dito. Ayan, makikita nyo, may negative ignition kasi hindi pa siya umaandar. Yung RPM nito ng mga Honda ay 1.7 ang target. So, battery 12.4. So, good naman na siya. Ang MS naman naglalaro sa 2.0 to 2.6, mga ganon. And then, sa engine temperature, 60 to 80 degree, tayo mag-read na para normal operation siya or para makita natin yung mga sensor kung naka-normal na siya. And then sa AFR 14.7 ang standard. And then fast idle, start signal, yan gumagana yan kapag pinupo-start natin. And then yung throttle position degree. So i-click lang natin itong parang ito yung graph na to sa gilid. Pag kinlik mo yan, lalabas yung ngayon itong table na yan. So, throttle natin. So, yan ang una nating chine-check bago natin i-clean. Baka may kasi may error. I-full throttle natin. Ayan, tingnan natin kung nagda-drop. Ayan, hindi naman siya nagda-drop. So, nakikita nyo sa max.
Ayan, sa dulo may konting baba lang, normal yan sa mga FI. Preset lang natin para lumevel yung ating pinipihit. Ayan. Okay. So wala tayong nakikitang dropping. Pero may isa tayong sensor na pan-test dyan. Kagaya nakaraan kong video, hanapin nyo na lang. Natetest siya. And then sa RPM, pag in-start natin siya, ayan, nakikita nyo dito, dapat ang minor nyan ay 17. Okay. So nakita nyo dito yung fast idle, nag-on, nag-off. Kasi yun yung pinaka parang choke nyo. Isa-stand ko ha. At patayin ko muna. So makikita nyo yan, pag nagpo-start ako, mag-on yung start signal and then fast idle. Yan, nakita nyo gumagalaw. Yan, yung pinipindot ko lang siya ng quick. Ginaganon ko lang siya, hindi ko pa siya ini-start. Makikita nyo kung gumagana yung start line or starter relay. Yan. Ayan, starter relay. Ayun. And then yung idle, fast idle, pag off, bababa yung minor. Yan. Bababa na yung idle natin. Okay, so ang target natin ay 17. So naglalaro siya ngayon sa 1817. So i-calibrate natin yan. And then yung battery voltage, yun, kanina 12.4, ngayon nag 14.5. So ibig sabihin nagkakarga. Good ang charging. Ang injector naman 2.0 hanggang 2.6 ang laro niyan. Pag nag 3.0 may problema na yun. Okay, so engine temperature niya 47. So halos good naman yung under ng motor. Ito lang RPM mataas. Okay. So kakalasin natin itong throttle body kasi PPMS to. Linisin natin yung FI. I-check muna natin. Check natin yung mga o-ring or yung injector gaano karumi. So ito guys yung injector, papakita ko sa inyo paano mag-test. Itong ayak hindi naman natin kailangan i-test to kasi nakita naman natin nung gumagana na. Okay. So ito lang injector, matetest natin yung ohm siya kung good pa. And then yung spark plug sisilipin natin mamaya yan. And then ito air cleaner bubuksan. So makikita nyo na lang to guys mamaya, nililinis ko na dito sa aking ultrasonic dito. Okay. So kalasin ko muna to and then maya ipakita ko sa inyo paano siya binuo or paano siya itsura niya nung nakakalas na at pagtetest ng mga ibang mga sensor. Okay. So meron din tayo ditong meter. Ayan. So pandagdag sa mga pan-diagnose natin, pro-diagnose, makikita natin yung mga meter dyan, ignition, sabay-sabay. Makikita natin yung mga level ng bawat sensor. Okay. So tabayanin guys yung mga sunod pa nating mga testing. Siya kalas na. Ayan o. Marumi na rin talaga siya. Ayan. And then yung kanyang IEC medyo barado din pero hindi pa ganun kalala. Ayan. And then ito yung TPS niya. So hindi pa naman ganun karumi. Ayan. Pero may konti ng lilinisin. Okay, so ilalagay na natin sa ating ultrasonic yan. Guys, ito na siya. So after ma-cleaning, ayan, so ganyan na siya kakintab. Ayan na siya. Ayan na siya. Hindi na magagawa ng mga may ultrasonic or may FI machine, nalilinis yung husto yung mga baga yung kintab niya. Kaya naman ng gasolina, kaya naman. Pero iba yung kintab kasi kapag ultrasonic ang ginamit. Yan. So ngayon bubuin na yan at babalik na yan dun sa kanyang lagayan. Okay. Yun, after natin mabuo and then ma-change oil natin, palitan natin ng oil. So ito na, lagyan natin ng power. Okay. So yun natin mag-connect. Ayun, so back tayo dito. Pasok tayo sa Smart FI. Ayan, and then information, and then diagnose, live data tayo, and then continue lang. Ayan. Okay, so start natin. Pandar natin ng initin natin yung makina hanggang umabot ng 60 degree. Ayan. So ang minor niya ay 1817. So pwede na tayo magbaba habang umiinit. Bababa natin yan. So pipihitin natin yung IC na yan, IEC.
pihitan habang pababa ng minor. Makina ay 38 pa lang. Okay. So normal pa rin lahat ng mga sensor natin. So ating air fuel ratio 14.7 normal. So ito kasi guys, na tools na to, once na nagkaroon ng error yung sensor or yung parameter, automatic nagre-read dito eh. Nagkakaroon ka ng guide. Di ko lang alam kung gumagana sa live data analytic. So kaya natin painitin natin yung makina ng 80 degree. Okay. Kasi ito guys, live diagnostic to, ayan o. So matetest niya yung mga sensor na yan kapag nag-abot na sa doon sa 80 degree. So ngayon mariread lang natin yan, ayan o. Ayan. Makikita natin pag may abnormal dyan, mismo yung tools na magsasabi sa atin. Yan kagandahan ng smart device tools yan. Kaya mawala pa siyang kukulay. Mamaya pag ang init ng makina ay umabot na ng 60 to 80 degree. 49 pa lang naman eh. Okay? So hintayin natin tumasong degree. Okay, so ito pinapainit ko pa yung makina. Ayun, pag umabot niya yung 80 degree. So ito na guys, naabot na natin yung 80 degree. Nakita nyo? So lahat yan green, ibig sabihin ko itong mag-red, yan yung may problema. So kaya naka-red yan kasi NA not available, wala naman kasing i80 sensor ang click. Okay, so Honda kasi ito, kaya ignore nyo na lang yan. So ito yung mga gumagana dyan. So lahat nakikita nyo naka good, ayan o. Okay, auto sensor good, fuel trim good, ayan. So hindi natin manguhula kung lahat ba ng itong idle not good kasi ang target natin dito ay 1.7, ayan o, ayan. So itatama natin yung minor, kaya hindi tama yung minor na 1.4, hindi yung normal. Ang target natin ay 1.6 or 1.7. So itataas natin yung idle ngayon. So pipihitin natin itong screw na yan kasi mainit yung makina. Tingnan natin ha. Ayan. Tingnan nyo. Sa FI kasi kapag mas mababa yung idle, nagkakaroon siya ng error. Kaya dapat ang minor mo ay minimum niyan ay 1.6. So 1.7 talaga ang standard ng click. Yan, tulad ng sinabi ko kanina. So 1.7 natin yan. Okay. Hanggat nagre-rate siya, taas niya pa yung minor. Ayan. So almost good na to guys. Ayan. Screenshot natin. Pati ignition 11.5 normal. Okay, so side stand natin and then start ulit. Yun. Okay, so normal na siya. Punta tayo, back tayo dito and then pwede na tayo mag clear DTC or mag ECM reset. Ayan. So kaya nagki-clear tayo kasi nagalaw natin yung mga sensor na yun para mawala na sa, kumbaga, wala tayong mariread dyan na error. Dapat no fault code dapat yan. Okay. So good na siya guys. Sa emission naman niya, halos good naman. Ayan. So pag ang lahat ng linya na yan, halos nakikita nyo, gumigit na ito. Ayan. Ayan, gumigit na yung dalawa na. Ibig sabihin na yung usok yan guys, hindi mapait sa mata, mabango. Nakatama yung CO natin para sa CO to. Ayan. Halos good na yung ating motor. So yun lang guys, and bubuin ko na to and babayan na.